Walang testigong isasala ngayong araw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero inaasahang magiging matindi ang mga argumento ngayon tungkol sa tinaguriang BIR box. Para sa ulat na yan, narito si Judea Bernardo mula sa Senado. Sa press conference ng prosecution team sa Senado ngayong Miyerkules, nilinaw ni Attorney Tolosa na bagaman hindi pa tapos ang talakayan sa Article 4, mabuti nang mapagdesisyonan ng Korte kung papayagan itong ipresenta ang ebidensya kaugnay ng unexplained wealth ng bise. Si House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong naman, aminado na maraming dokumento ang mayuugnay at posibleng gamitin ng prosecution para sa Article 2. Pagdidiin naman ni Tolosa, walang nakikitang dahilan ng prosecution team para hindi payagan ng korte ang pagpepresenta sa tax at bank records, lalo na't ang habol nila sa paglalabas ng mga ito ay accountability. We don't see any reason why we should not allow the introduction of these documents in these impeachment proceedings. After all, purpose nito impeachment proceedings nito is to exact accountability. Yan ang hinihingi din ng mga tao. Bakit hindi natin tignan lahat ng mga ebidensya na makakapagpakita kung ano ba ang katotohanan? Sakaling hindi naman daw payagan ng korte na maipakuha ang tax at bank records ni VP Sara, sinabi ni Prosecutor Representative Isabel Zamora na mananatiling matatag ang posisyon ng prosecution at mga alegasyon laban kay Duterte. Proceeding. The real issue before this honorable court. Joanna, nandito pa rin nga tayo sa Senado para sa ika-6 na araw ng Duterte impeachment trial at wala man pong testigo ngayong araw, mainit pa rin po yung magiging talakayan dahil nandito na nga tayo sa puntong nagkakaroon po ng oral arguments ang magkabilang panig kung dapat bang magkaroon ng motion, aprobahan o hindi yung pagpapasabina dito sa bank at tax records po ni Vice President Sara Duterte. At panandalian natin inistorbo mula sa kanyang pakikinig doon sa trial proper, itong si House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Attorney Rene Luisco. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon, Judea, at hello po sa ating mga viewers, tagapagpakinig ng DATV. Maraming salamat sa pagtutuloy na nakaantabay dito sa impeachment trial. Yes ko nga, kanina po at exactly 2:31, finally, matapos magkaroon ng kaunting delay, doon po sa umpisa ng trial, nakapag-opening statement na po ito si Attorney Chel Jokno. At one quote from the opening statement po of Attorney Chel Jokno, kinote out niya rin po itong sinabi po ni Vice President Sara Duterte na irrelevant daw po yung paggamit ng AMLAC records, tax records, bank accounts dito po sa mga alegasyong ibinabato laban sa kanya na nakapaloob po dun sa articles of impeachment. Ito po ba ay syempre tinututulan po ito ng prosecution? On the whole of thought of the prosecution side, ganito po rin po ba yung tingin po ninyo as the spokesperson? Yes, we believe that very relevant, wholly relevant ang tax records, bank records, AMLAC records sa proseso ng pananagutan dahil gusto natin matatakan ano ang totoo, ano ang katotohanan. At kapag nagawa lang natin yun, doon natin makikita na may pananagutan. Nakita po natin na may mga iba't ibang aligasyon na impeachable offenses si VP Sara Duterte. Isa lang po kasi yung death threats. Meron din po dyan yung hindi tamang paggasta ng confidential and intelligence funds, bribery, at yung isa, yung reason kung bakit at pinag-uusapan to ngayon ay yung hindi maipaliwanag na laki ng yaman ni VP Sara Duterte. Ang mga iilang dokumentong pwedeng makapag-support ng kung ano po ba ang rason kung bakit may biglang ganitong paglaki ay yung bank records niya, tax records niya, and even yung kanyang yung AMLAC records na dahil ang mga bangko under requirement of law ay dapat kailangang magpasa ng mga records or kaya mga na-observe nila sa AMLAC or Anti-Money Laundering Council, kinokolate nila yon at maaari po itong ibigay sa kapwa government agency gaya ng House of Representatives for various reasons, for various processes. So ang dulo naman nito, yung bank tax records, yung AMLAC records, may explain nila yung nakikita nating kawalan ng explanation kung bakit. Okay, sa SALN niya may ganito siyang ni-report,
However, under VP Sara Duterte's bank records, under AMLAC's findings, may bilyones pong lumabas-pasok sa kanyang mga bank accounts. So, yung mga yun, pwede pong magbigay explanation at mas madali nating matatatakan ang katotohanan kung nakita natin yun. Naintindihan po namin, Kong, bilang isang abogado rin po, no, baka pwede po nating ipaintindi sa ating mga manonood na kung sakaling payagan po ng korte na ipresenta bilang evidence po itong tax at tax records and bank records po ni VP Sara, meron po bang nilalabag na batas ang korte at ang prosecution side? Wala po. Ito rin po yung in-establish natin under the House Committee on Justice. Hindi po paglabag sa batas ang paglabas ng tax records at bank records ni VP Sara Duterte. Basta dumaan siya sa proseso na nakalaan sa konstitusyon at sa mga naayong batas. Siguro ang gusto kong i-rebut, meron pong dalawa na usually na sinasabing maaaring ito ay labag dito. Nandiyan yung Bank Secrecy Law and then yung Anti-Money Laundering Act. So, una-una sa Bank Secrecy Law, may general principle daw na dahil confidential yung laman ng ating bank accounts, dapat hindi siya sinisiwalat. Pero, ang nasa Bank Secrecy Law, na medyo matandang batas na siya actually, mga 50s pa siya naipasa, ang pinagbabawalan at ang coverage ng batas ay mga bank employees. Given sila ay nakakahawak ng sensitibong impormasyon, sila po ay pinagbabawalan ng batas na magsiwalat ng impormasyon tungkol sa mga accounts na hinahawakan nila. So kung hindi po bank employee, hindi po sila nakasailalim sa Bank Secrecy Law. Una po yun. Ikalawa, yung Anti-Money Laundering Act. Nakalagay po kasi doon, may AMLAC na ginawa, diba? So council siya na mga iba't ibang mga miyembro ng ahensya, meron silang representatives doon sa council. Tapos, kapag meron daw silang gustong gawing further investigation sa isang account, isang individual or organization na gusto nilang investigahan pa further, kailangan po nila ng court order. So, pero hindi po yun yung nangyayari dito. Ang nangyayari po dito, wala pong ginagawang further investigation yung AMLAC by itself. Ang nangyayari po, ang mga bangko, dahil po itong requirement ng batas, kailangan po niyang mag-submit ng mga reports sa AMLAC kung may napapansin siyang suspicious transactions o kaya covered transactions. Kung, kunwari po, 500,000 pesos above o kahit tingi-tingi na transaction na gawa sa isang araw, i-report pa rin yan ng bangko sa AMLAC kasi yun ang requirement ng batas. So, yung AMLAC, meron po siyang reports from different banks and branches kung saan may account si VP Sara. Tapos kinulit lang niya po yung accounts na yon. Tapos isinumiti po sa kapwa government agency. So hindi po yun further investigation, meron lang po silang existing records at gusto natin makita yung existing records na yon dahil yun po ay makakapagtulong sa atin kung paano nasisiwalat. Bakit po may paggalaw ng pera si VP Sara na maaaring makapagbigay ng explanation kung bakit siya may di mapaliwanag na yaman sa ngayon. So yun naman po, hindi po siya labag sa batas at basta po, tatakan po ng Senado ngayon na ginagrant nila yung motion na yun pong mga records na yun ay maipaliwanag sa publiko ay makakatulong po ito sa proseso ng pananagutan natin. Last na lang po on my end, gusto lang po nating linawin, bigyang linaw po kung bakit ngayon hindi pa po Article 2 ang pinag-uusapan natin, bakit kailangan pong matapos yung usapin patungkol po sa bank at tax records po ni VP. Generally, gusto ng korte na kapag may mga motions na isinusumiti sa kanila ay dinidispose agad kahit siguro sa susunod pa pag-uusapan ito dahil ayaw nating tinutulugan o inuupuan lang yung mga requests ng mga partido, gusto natin dinidispose na natin agad. Yung BIR box, for example, ito po ay nagko-contain ng certain tax records and dahil nga po nakita natin sa mga nagdaang araw, ang decision po ng Senate Impeachment Court ay dahil wala pong trail of documents na bigay sa kanila ng jurisdiction over the box, ay binalik muna nila. Pero maaari pa daw na yung BIR mismo, ibalik siya. Merong notice na sinabi na, okay, sa Senate Impeachment Court na po yan dahil ayon sa proseso namin, ito po yung sinusunod namin. O kaya naman may motion or request yung party
committees na, sige, pwede po ba nating maging bahagi ng evidence on record yan? So, ngayon, pag bobotohan ng Senado yung ganong klaseng request. So, siguro ngayon po nangyayari dahil recently, ang Senate may ginawang action, yung binalik niya yung box. So, ngayon, dahil nire-respondan lang natin yung ganong development, may motion na tayo as appropriate, as nakalagay sa mga pamantayan. So, ang dulo naman ito, sana ma-resolve ito favorably para yung taong bayan hindi na po naiiwan yung mga tanong nila. Yun naman din yung diwa kung bakit natin nire-resolve to eh. May tanong tayo, gusto natin lang sagot. At ayaw nating natatenga yung tanong natin tungkol sa pera ng bayan na nawala, tungkol sa mga pinuno natin na may mga ilang mga aksyon na hindi natin nakikitang karapat-dapat, ma-hash out, ma-resolve at pag-usapan na natin ngayon. Yan po muna yung pinaka-bagong developments dito sa Duterte impeachment trial mula sa Senado. Balik dyan sa inyo sa studio. Sir, you have 13 minutes. Maraming salamat po, Representative Rodico at Judeo Bernardo.